Matika, isang boses ang inyong opinyon dito sa Mate. 11 minuto, makalipas ang ika-6 ng gabi. Matika, isang boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Welcome po sa programang Mate ngayong araw ng Huwebes, ika-24 sa buwan ng Disyembre taong 2009. Matika, isang boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre ako pa rin po ang inyong lingkod, Sal Delanon, na nag-iimbita po sa inyo na sana'y samahan nyo kami ng aking katuwang ngayong gabi sa loob lamang po ng isang oras, alas 6 hanggang alas 7. Dito lamang po sa himpilang DZRJ 810 kHz sa inyong mga talapihitan. Ito po ang Radyo Bandido. Matika, isang boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre sa lahat po ng inaabot ng ating broadcast, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, Merry Christmas! Ilang oras na lamang po ay Pasko na! Matika, isang boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre, araw na naman po ng Huwebes, ito po ang ating Exit Super Highway from Poverty. At syempre sa segment na ito, palagian po natin katuwang sa ating programa ang spokesperson ng American for a Better Philippines. Walang iba kung hindi si Engineer Arthur B. Uy. Engineer, magandang gabi. Good evening, Zaldi. Good evening, Ben. Thanks for having me. And of course, good evening, everybody, and Merry Christmas. At syempre, sa ngayon po, ang ating pong pag-uusapan syempre ay may kinalaman din po dito ngayon sa panahon ng holiday. At syempre, panahon ng holiday ay grabe ang traffic. At sa mga panahon ng holiday at sa panahon ng mga pagkakataon ng mga grabing traffic, ay syempre meron din pong obserbasyon ang American for Better Philippines. At syempre ang mga obserbasyon na ito at mga posibleng solusyon na resulta ng trapiko at palagi ang holiday ay naririto at ipapahayag sa atin ni Engineer Arthur B. Uy. Siyempre, Engineer, magandang gabi ulit siya, no? Siyempre, kakibat po ng okasyon ng holiday ngayon ay ang matinding traffic, ano? Lalo na sa mga pangunahing lansangan. Siguro, sa mga lansangang walang gaanong mga mall, walang mga tindahan, okay lang. Pero pag lumalapit ka na sa mga lugar tulad ng Divisoria, Baclaran, Recto, ano? Cubao, lahat ng mga sentro ng pamilya ay talagang grabe ang traffic. Ano ang masasabi ng American for a Better Philippines sa mga traffic na ito? At syempre, ano sa tingin ng American for a Better Philippines ang nawawala sa mga ganitong sitwasyon? Una-una, ang malaking damage sa mamamayan, yung dahil sa traffic, yung pollution. Very yun sa health ng mga mamamayan. So, importante na hindi naman maalis talaga lahat ang traffic, pero mabawasan ng malaki. Kasi ang mga kotse na stuck sa traffic, ang daming pollution na linalabas noon. Eh, siyempre, hihingain ng mga mamamayan yun. Yun ang malaking ill effect nun sa ano. Bukod doon, stress. Dahil, kagaya nga ngayon, yung Ibler ba yun? Yung binarilyo, si Ibler, mga ano yun, dahil sa na-stress na ang mga tao sa sama ng traffic. Nakarating na sa stage na nagpapatayan na dahil lang sa maliit na bagay na hindi mo pa kilala yung pinapatay mo kuminsan dahil lang sa na-stress ka na sa ano. Pero maski na hindi yung nagpatayan, meron din pa rin maraming stress yun dahil pag uwi mo sa bahay, pagod ka, tapos kuminsan hindi mo naman sana napagalitan yung mga kamag-anak mo, kapitbahay mo, dahil mainit ang ulo mo. And then yung effect sa'yo na ikaw galit, malaking bagay din yun. So importante talaga na na kailangan na magkaroon ng comprehensive program
para ma-relieve ang traffic. Naobserbahan namin na napakasimple lang ng mga problema at saka yung Kung paano solution. resolvehin, ha? Oo. Unang-una, ang malaking maobserbahan kaagad namin, yung walang consideration ng mga driver sa ibang driver. Kagaya niya, mga taxi, jeepney, bus, hinto lang sila sa gitna ng kalye para mag-load o mag-unload ng pasahero. Malaking epekto yun doon sa mga nasa likod nila. Sana kung matrain na by discipline, magkaroon ng mga citation, mga ganon, malaki na kaagad ang mababawas nun sa traffic. Yung maging considerate lang ang mga driver sa ibang driver, malaki na kaagad ang mababawas nun sa traffic, maski na hindi pa natin nilalaparan yung mga kalsada at saka mga and usually ang remedyo nung kagaya nung nangyari nga dun sa amin sa California, yung merong gridlock, nagkaroon lang ng mga special task force na mag-enforce nun. After a while, nung maraming natitikitan dahil sa ganon, naging takot na ang mga tao na lumabag dun sa batas na yun. Kaya maski alas 2 ng madaling araw, hindi nila alam, baka may nagtatagong pulis doon, ma-sight sila. So, sumusunod sila sa sa batas, sa regulasyon ng mga isa pang in consideration ng mga maraming driver, yung lane straddling. Marami kang makikita ang driver dito na dalawang lane ang hinaharang. Samantalang kung sana tumabi siya either sa left or sa right, edi makakasingit yung iba. Yun din, wala rin kasing hindi conscious ang ang mga driver na nakakaano sila, sagabal sila dahil sa parang walang enforcement sa ganon. Pero kung meron enforcement doon, yun din malaki din ang marireduce nun sa sa traffic. And then of course, ang number one mistake dito yung U-turn. Dapat baguhin nila ang U-turn. Malaking mali ng traffic dito kasi ang mga tao, siyempre kung papunta sila sa isang direksyon, ang mag-U-turn lang yung naligaw o yung lang, dahil kung no left turn sa isang lugar, kailangan nila mag-U-turn somewhere. Pero kung ginagawa mong maraming U-turn, hinati mo na mismo yung kalsada kasi ang gusto mo nga sana, laparan mo yung kalsada. So imbes na 4 lanes sana, naging 2 lanes na lang yung yung isang daan. Tapos doon sa kabila, ganun din. So ang mga U-turn, parang hinati mo na agad ang lawak ng kalsada. Kabilaan, Kabilaan, hinati mo. So kung 8 lanes sana both ways, naging 4 lanes na lang. Which is the other way around. Dapat nga, ang gusto mo, maluwag ang paano? Kung kailangan pa rin yung left turn lane o kaya yung mga gawin nilang yung clover leaf. Clover leaf. Pwedeng i-convert ang ordinaryong intersection. Pwede mong gawin na clover leaf yun dahil yung imbes na sa halip na kumaliwa, kanan tapos kaliwa sa yeah, parang gano'n. At least walang abala ngayon like clover leaf. Parang clover leaf. Intersection